si David sa lupa at naligo, at nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot, at siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. Saka naparoon siya sa kanyang sariling bahay, at nang siya humingi, hinainan nila ng tinapay siya sa harap, at siya'y kumain. Praise the Lord. Ilabas po natin ang pamagat ng ating mensahe. Sabay-sabay din po natin basahin, kapatid. Bagong lahat, kapatid, humarap ka sa katabi mo, tingnan mo ng eye to eye, at sabihin ito, kapatid, makipagkamay ka. Yes, maghanap ka ng partner mo. Sabihin mo ito. Yes, palakpak sa Panginoon. Don't let your mistake drag your soul to hell. Thank you, Jesus. Ang sabi, kapatid, sa pamagat ng ating mensahe sa hapong nito, kapatid, alas 12:03. Praise the Lord. Hallelujah. So sabi dito, kapatid, don't let your mistake drag your soul to hell. Amen? Huwag mong hayaan ang pagkakamali mo ang maghila sa iyo papunta sa impyerno. May kaparahanan ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Sa ating topic kanina sa Bible study, kapatid, no? Hallelujah. Anong pamagat? God's grace. We are under God's grace, mga kapatid, or the grace period na kung saan sagana, mga kapatid, ang grasya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ayon kanina sa ating pastor, mga kapatid, nandito ang bawat isa sa atin, hindi dahil sa sarili mong kalooban, sa sarili mong kaparaanan, kundi dahil sa habag at grasya ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Kaya dapat kang magpasalamat, mga kapatid, dahil nandito tayo namumuhay sa grasya ng Diyos, mga kapatid, kung saan ibinubuhos niya ito ng sagana. Amen? Thank you, Jesus. Okay lang ba? 5 minutes, nanay? Praise the Lord. Hallelujah. So sa ating verse doon, mga kapatid, alam natin kung anong pangyayari dyan, mga kapatid. Nabasa niyo ba ito, mga kapatid? Kung basahin natin doon simula sa chapter 11, itong panahon, mga kapatid, na kung saan ang mga Israelita ay mayroong gira, no? At ang kanilang kalaban diyan, mga kapatid, ay ang mga Amonita, no? Kung mabasa natin diyan sa chapter 11, mga kapatid. At nung pangyayari na, mga kapatid, nung time ng kaguluhan, ang Haring David, mga kapatid, paisi-isi lang, no? Paisi-isi lang sa mga kapatid na ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban, nakikipag-away, siya ay patulog-tulog. Kaya dapat walang patulog-tulog. Di ba, nanay? Dahil baka biglang mag-put up, mga kapatid, at maiwan, magising ka na ikaw na lang mag-isa sulog. Tunay na oneness ka. Kasi isa ka na lang ang natitira. Okay. So diyan, mga kapatid, sa pangyayari, alam natin ang kwento diyan, mga kapatid, no? Si David, kapuya-puyapoy, no? Ang kanyang mga tauhan nakikipag-away, no? Nakikipaglaban, no? Ngunit siya patulog-tulog, doon lang, pahiga-higa sa kanyang kama, no? Ang masama pa doon, mga kapatid, pagbangon niya, pumunta sa terasa, sa tiris. Kaya nanay, hindi pala maganda din yung may tiris yung bahay. Kasi pag doon ka sa taas, marami kang nakikita. So itong ginawa ni David habang kanyang mga tauhan ay nakikipag-away, siya doon patanaw-tanaw lang. Tanda natin, mga kapatid, kapag hindi ka kayang daigin ni Satanas sa harapan, daigin ka niya kung saan ka nagpapahinga. Amen? Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, huwag tayong magpahinga. Ano pang sinasabi ng banal na kasulatan? Lord, hanggat ako'y mahihinga, ako'y magpupuri at sasamba sa iyo. Yung tauhan niya nakipag-away, siya doon pahinga lang. Nagpapakuya-kuya-kuy, mga kapatid. So anong pangyayari dyan, mga kapatid? Anong nangyari? Pumasok ngayon si Satanas. At anong ino-offer ni Satanas? Lust of the flesh. Lust of the eyes. Pati ang pride of life na kay David. Bakit? Dahil nagpakuya-kuya-kuy siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Dapat nakakonsentrate siya, mga kapatid, doon sa kanyang pagiging hari, mga kapatid, ng kanyang mga tauhan ay naging pag-away.
Ngunit siya mga kapatid ay patulog-tulog. No? May Kristiyano pa ba na patulog-tulog? Wala na. Dapat wala na. Di ba, nanay? Hindi yung nanay literal, ha? Praise the Lord. Kahit nakagano ka na, basta nilanamnam mo yung salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid, no? So mga kapatid, ng oras ng pakikipaglaban, si David, mga kapatid, ay paisi-isi lang. Samantalang siya ang hari. Samantalang mga kapatid, nung bago pa siya, mga kapatid, naging hari, mga kapatid, o bago pa siya inihala, siya talagang nangunguna. Diba? Siya nangunguna sa kanyang mga tauhan. No, sa atin ba bilang mga lingkod, o bilang pastor, bilang leader, mga kapatid, dapat tayo ang nangunguna, mga kapatid. Hindi yung sinusulong natin ang mga ating mga tauhan o yung ating mga nasasakupan, mga kapatid, na hindi pa handa, na kulang pa sa kalaman, kulang pa, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ito ngayon ang purpose na ginawa ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng pag-aaral, mga kapatid, na libre. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ba? Kaya kapag tayo ay naghahayo, di ba? Kasama niyo ang pastor niyo. Di ba? Although na nandun kayo sa front, pero pagka hindi nyo na kaya, tinatawag nyo ang pastor, di ba? Para maipaliwanag ang salita ng Diyos. O pastor, o leader, o elder, na biyasa ng mapatid sa pagtuturo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Hallelujah! So mga mapatid, hindi siya nakapokus. At anong pumasok? Last of the first. Anong ginawa niya? Pangangalunya, pagpatay, pagpapahamak. Nasa kanya lahat yun. No? Hallelujah. At itong mga kapatid, alam naman natin yan, kung basahin mo yan ng chapter 11, chapter 12, pilit pa na tinatakpan ni David. Dumating ang asawa ni Bathsheba, mga kapatid, galing sa away, sabi niya, umuwi ka muna sa bahay mo at pahinga ka doon. Bakit ginawa yung David? Dahil gusto niya, sipingan ni Uriah, ang kanyang asawa, para matakpan ang ginawa niyang kasalanan. Amen? Minsan tayo din ganyan, mga kapatid. Pilit natin tinatakpan ang ating mga kasalanan. Matakpan mo man yan sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos ay hayag ang lahat ng bagay. Amen. Kaya kahit anong pilit natin, mga kapatid, no? Hayag pa rin sa harapan ng Diyos. Amen. Pero may sikreto dyan. Nandun tayo sa grasya ng ating Panginoon. Ayon kanina sa pag-aaral, mga kapatid, yun na ang preaching, mga kapatid. No, ito ay karagdagan na lamang, no? Hallelujah. So pinadala ng Panginoon. Sino? Ha? Sino pinadala ng Panginoon kay David? Ha? Nathan. Praise the Lord. Hindi kayo nagbabasa, ha? Si Nathan, mga kapatid. No? Pinadala niya at sinabi ni Nathan, may dalawang lalaki. Nang isa napakayaman, nasa kanya ang lahat ng pag-aari, nasa kanya ang lahat ng bagay, ngunit may dumating na bisita sa kanyang bahay at hindi niya, hallelujah, kinatay ang kanyang tupa, hindi kinuha niya pa ang tupa ng mahirap. Anong sagot ni David? Walang pagsalang mamamatay ang taong yan. Anong sagot ni Nathan sa kanya? Ikaw ang taong yan. Nakukuha niyo, mga kapatid? Kahirap pa yung mga kapatid na pilit natin tinatakpan ang ating mga pagkakamali. No? Ngunit hayag sa harapan ng Diyos. At habang may oras pa, mga kapatid, gawin natin ang pinapagawa ng Diyos. So sa ginawa ni David, mga kapatid, anong kaparusahan? Kamatayan. Okay? Ngunit dahil sa mga kapatid, ay anong ginawa ni David? Nanumbalik siya sa Panginoon. Nagrepent siya sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon. Nagpapakumbaba siya sa Panginoon at sinabi, nagkasala ko sa harapan ng ating Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Ang Diyos ay mahabagin. Nasa ilalim tayo ng grasya. Hinihintay ka lamang ng Panginoon na lumapit, magpakumbaba at humingi ng tawad. Amen? Hallelujah! Ngunit hindi ka pa rin makakaligtas sa consequences. Kahit anong luhod ni David, kahit anong pagmamakaway, nag-prayer and fasting pa siya para doon sa bata, ngunit anong nangyari? Namatay pa rin. Gusto mo ba mangyari din yun sa'yo? Hindi ako nagsasabi sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin. Na tayo nakakaalam na ng katotohanan, tayo ay mga leader na, mga anak na ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, dapat nagpapatuloy tayo, mga kapatid, sa pagsunod at pagganap ng kalooban kung ano ang nararapat na gawin natin for the glory of God. Amen?
Hallelujah. At ano nangyari mga kapatid? Namatay ang bata. At pagkasunod, anong ginawa ni David? Nang magkagayoy, bumangon si David sa lupa at naligo at nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot. At siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon. At ito ang ginawa ni David. Yan din dapat ang gagawin natin. Nagkakamali tayo, nagkakasala dahil nasa mundo pang katawang ito mga kapatid. Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Sambahin mo pa rin at purihin ang Panginoon mga kapatid. Kahit anong pang kinakaharap natin na problema, hindi dahilan ang lumayas ka, hindi dahilan ang mag-lip group ka, hindi dahilan ang umayaw ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nandito na ang kaligtasan, nasa sayo na, panghawakan mo yan, na huwag nang kakuha ka muli ni Satanas. Sayang ang pagpapagal mo, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 12 verse 48, judge according to the word of God. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon Isus mismo nagsalita, ang nagtatakwil sa akin na hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Anong hahatol? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Do you believe that we are living in the end times? So itong gagamitin natin, ang salita ng Diyos. Huwag kang mag-condemn sa nagkakamali o nagkakasala na kapatid mo sa sarili mong kaparaanan, sa sarili mong kakayahan. Humatol ka ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magkukonvict sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit patayin mo ang taong yan na nagkamali, nagkasala, kung hindi pagkaloob ng Panginoon, kung hindi buksan ng Panginoon ang kanyang kaisipan, wala kang magagawa. Amen? Hallelujah. 1 Peter 4:17, tingnan nyo mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng pag-uukom saan? Bahay ng Diyos. Naniniwala ba tayo sa bahay tayo ng Diyos? Dito mag-uumpisa ang paghahatol. Hindi paghahatol mga kapatid para diretso doon sa impyerno, kundi paghahatol para ituwid ang mga mali na ginagawa ng laman natin na ito upang mabago, maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon at upang tayo ay makalaya sa silo ni Satanas sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. At sabi ba mga kapatid, at kung mauna sa atin, tayong unahin na husgahan ng salita ng Diyos. Kapag napagtagumpayan mo yan, hindi ka husgahan doon sa impyerno dahil magkakaroon ka na ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Ano kaya ang wakas ng mga hindi nagtalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Biro mo? Tayo nga mga batid na nagtalima na sa Ebanghelyo ng Diyos, no? Tayo hinatulan o hinukuman ang mga pagkakamali at pagkasala natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, tinutuwid ng salita ng Diyos, kinukonvict tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. Kaya kapag tayo ay sinasaway ng salita ng Diyos, magpasaway tayo, huwag tayong magmatigas mga kapatid. Kahit bata pang mangaral dito, kahit hindi pa si Tatay Jack, kahit hindi pa ako, kahit sinong mangaral dito, basta salita ng Diyos, magpasaway ka, magbabago ka, magpatuwid ka, dahil para yan sa kabutihan mo, para yan sa kaligtasan mo, para yan mga kapatid upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Pribilehiyo lang kapatid na makapagsambat, makapagpuri sa Diyos. O lagi nakikita kayo dyan sa likod, lagi kayong ina-announce sa likod. Nakikinig ba kayo dyan? Bakit hindi nyo kaya magpuri sa Panginoon? Gusto nyo ba ang mga upuan na yan magpuri para sa iyo? Swerte mo naman. Diba? Nandito tayo mga kapatid sa bahay Panambahan upang magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? Gagawin natin yan. Sa next time, mga nandito, kayo sa likod dito sa harap. Di ba, Brother Ricky? Praise the Lord. Gaya na daw. Mag-back up ka na. Fernando, Bratoy. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak mo na sa Panginoon. Thank you, Jesus. So, minsan mga kapatid, natatakot tayo mga kapatid dahil nagkakamali tayo, nagkakasala. Di ba lagi natin sinasabi, hindi tayo karapat-dapat, Brother Rico? Sino bang karapat-dapat? Yes. Si Jesus lang. Pero pinabaging karapat-dapat tayo ng ating Panginoon. It is only a privilege. Di ba? Kaya i-grab natin yan mga kapatid, no? So minsan natatakot tayo mga kapatid. Lagi natin tandaan mga kapatid,
no one is born perfect. Walang perfecto na ipinanganak maliban sa ating Panginoon. Mayroong perfecto pero pangalan. Pero ang kanyang pagkatao ay hindi perfect. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, don't be afraid, mga kapatid. People can accomplish amazing things every day in spite of their weaknesses and failure. Anong ginagawa kung bakit patuloy pa tayo sa samba at nagpupuri sa Panginoon? Di ba may kaligtasan na tayo, ginanap natin ang Ebanghelyo. Di ba? Ano pa kung bakit ang purpose nandito tayo, mga kapatid? Dahil sa habang tayo lumalakad sa mundo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, mga kapatid. Yan ang purpose kung bakit tayo naniniklod, nagdidebosyon, mga kapatid, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil sa araw-araw na paglakad natin, nagkakasala ka sa isip, sa salita, maging sa gawa. Sino bang hindi nagkakasala? Ha? Wala. Si Kristo lang. Amen? Hallelujah. At lagi natin tandaan, mga kapatid, no? Your mistake can screen fake peoples out of your life. Do you believe that? Mga kapatid? Di ba? Pagka hindi ka nakagawa ng kasalanan, ang dami mong kaibigan. Ang dami nagmamahal sa iyo, no? Ngunit nandun ka na nagkamali, nagkasala ka, lahat na sialisan. Mga kapatid, no? Hallelujah. Because many people followed your life, your nice part of life. No? But if you commit mistake, mga kapatid, they all left. Proven yan. Ngunit si Kristo, na kaibigan natin, nagkamali ka man, nagkasala ka man, hallelujah, hindi kanya iiwanan. So kanino tayo makipagkaibigan? Kay Kristo lamang, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nagkamali, nagkakasala, mapalad ka kung mayroon ka pang kapatid o kaibigan, kapatid sa pananampalataya na sumasaway sa iyo. Amen. Amen. Dahil kapag wala na, ibig sabihin wala silang pagmamahal sa iyo. Right. Ngunit kapag sinasaway ka, dahil panay ang takbo mo, magpasaway ka, magpaayos ka, magpatuwid ka. Hindi habang buhay kasama niyo si Pastor niyo rito. Hindi habang buhay kasama niyo si Tatay Jack o yung lahat ng leaders dito. Darating ang time na pauwiin kami ng Panginoon o sino man sa atin, paano ngayon kapag wala ka ng kasama doon? Wala na rin ang pananampalataya mo? No? Hallelujah, mapalad ka kahit nagkamali ka, mga kapatid. Ngunit nandyan pa rin ang mga kaibigan at kapatid mo sa pananampalataya, hindi upang itulorit ang pagkakamali at pagkakasala mo. Amen? Hallelujah, kundi para ituwid ka. Hallelujah, pagsabihan ka, sasawayin ka, mga kapatid, sa pamagitan ng salita ng Diyos at dapat mo yang ipagpapasalamat. Kaya huwag kayong magalit sa nangangaral dito ng salita ng Diyos kapag natatamaan ka. Kapag sinasaway ka ng salita ng Diyos, dapat magpasalamat ka pa, mga kapatid. Dahil, ang sabi kanina, ayaw ng Panginoon, ang tao ay mapahamak. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, hindi ka kinukundi, mga kapatid. Pinapangaral ang salita ng Diyos, hindi upang patamaan tayo, kundi upang itama tayo. Amen? Kaya magpatama tayo. Dahil ang tamang tao lamang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. No? Hallelujah. Upang sawayin tayo, mga kapatid, at upang maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At lagi nating tandaan, mga kapatid, nasasaktan ka dahil lumalabag ka sa salita ng Diyos na pinapangaral sa likuran ng pulpitong ito. Hindi ka masasaktan sa pangangaral tungkol sa pakikiyapid kung hindi ka nakikiyapid. Hindi ka masasaktan sa pangangaral sa pangangalunya kung hindi ka mangangalunya. Hindi ka masasaktan sa pangangaral tungkol sa pagnanakaw kung hindi ka magnanakaw. Hindi ka masasaktan sa pangangaral, mga kapatid, ng mga gawa ng sanlibutan kung hindi ka lumalabag sa salita ng Diyos. Kaya tayo nasasaktan dahil gusto ng Diyos na ituwid ka. Dahil gusto ng Diyos na itama ang buhay ko na ito. Dahil puno ng pagkakamali at pagkakasala. Amen? Amen. Hallelujah. So hanggat may sumasaway sa iyo, mga kapatid, no? Hanggat lumalabag ka, patuloy na ipapangaral ang kasalanan sa iglesia.
Hanggat may nanatiling nangangalunya sa iglesyang ito, patuloy pangangaral ang pangalunya. Hanggat may nakikiabid, hanggat may nagnanakaw, hanggat may gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, hindi titigil na ipangaral sa likuran ng pulpitong ito ang pagkakamali at pagkakasala ng bawat isa sa atin. Amen? We need to repent, manumbalik sa ating Panginoon. Hallelujah! So magpatuwid na tayo mga kapatid. At sino ba ang magbibenepisyo? Ako ba? O yung bawat isa sa atin na nagpatuwid sa harapan ng Diyos? Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Proverbs 15:32. Hallelujah! Siyang tumatanggi sa saway. Tingnan niyo mga kapatid. Siyang tumatanggi sa saway ay umahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Kapag hindi ka nagpasaway sa salita ng Diyos, sarili mong kaluluwa ang pinapahamak mo. Hindi ang sumasaway sa iyo, hindi ang nangangaral ng salita ng Diyos, o hindi ang Diyos mismo, kundi ikaw. Ngunit kapag magpasaway ka, ikaw mismo ang magbenepisyo, di ba? Gwen? Pasaway ka, Gwen. Praise the Lord. Nagpupunti pa si Gwen, nag-praise the Lord. Hallelujah. So tingnan niyo mga kapatid, no? Siyang tumatanggi sa saway ay umahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Kaya tayo kapatid, nahabag ang Diyos sa atin kapag tayo ay nagpapatuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, inaayos niya ang ating buhay. Ano ba tayo noon nung tayo pa ay nasa sanlibutan? Isipin mo ngayon at ang noon, mga kapatid. Huwag natin ikumpara, mas mabuti pa doon sa sanlibutan. Nagagawa pa natin, Brad Lorenzo, ang mga bagay na kahit nakakalimutan natin ang ating mga asawa. Di ba? Dahil lang doon sa bisyo natin. Ngunit nandito na tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, no? Binago na tayo ng ating Panginoon. Kaya nararapat din lang, mga kapatid, na magpatuwid tayo, magpaayos tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Proverbs 27 verse 5 to 6. Yes, amen. Ito mga kapatid. That's right. Tingnan nyo mga kapatid. Oh. Open rebuke is better than secret love. Mapalad ka kapag nare-rebuke ka ng iyong kapatid sa salita ng Diyos dahil minamahal ka ng iyong kapatid. Hindi upang ayusin ka o sirain ka mga kapatid, kundi upang maging maayos ka sa harapan ng ating Panginoon. Maigi ang saway na hayag. Amen? Kaya huwag natin sabihin, ako naman pinatamaan mo, Pastor. Mas mabuti nung dito ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Saksi ang Diyos. Kaysa pagsabihan kita ng sekreto tapos walang epekto sa'yo. Huwag mong hintayin na tatayo ng mismong Panginoon dito para pangaralan ka o sawayin ka. Amen? Hallelujah! Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan. Tanda natin ito. Hindi lang tayo magkaibigan, Brad Lorenzo. Magkapatid ba tayo sa pananampalataya? Kapag sinasaway kita sa pamagitan ng salita ng Diyos, masaktan ka, yan mapatid ang tunay na kaibigan dahil saktan ka dahil inaayos ng Panginoon ang buhay mo sa pamagitan ng iyong kapatid na ginamit ng Panginoon upang ituro o ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Amen? So tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay love na love ka. Sister, brother. Tapos, alam mo si brother. Alam mo si Ha? Alam mo, Gusto Lord. Purihin ng Diyos. Dapat kapatid, nandito tayo sa ating Panginoon na magpaayos na tayo. Di ba? Hindi na i-establish yung gusto pa ng ating Panginoon. Marami pang gustong gawin ng Panginoon sa iglesyang ito. Napipigilan ni Satanas na pati dahil gusto niya sirain ito. Dapat magkaisa tayo. Dapat ang lahat ng ating, ang paboritong awit na ni Tatay Jack, pagkaisahin mo. Hallelujah. Pag-isahin na tayo mga kapatid. Di ba? Hallelujah. So mga kapatid, ang mga pangyayari sa ating buhay mga kapatid, either a lesson or a blessing. Nakilala niya ko, either nakilala niya ko bilang lesson o blessing sa inyo. Lesson. Dahil sa pagkamali at pagkakasala mo ay patuloy kitang sinasaway ng salita ng Diyos.
Nagkamali ka, nagkasala ka, sinaway ka, darating ang time, magiging lesson yan sa buhay mo na huwag mo nang gawin kasi nangyari na sa buhay mo. Amen. Amen. Mayaaring pagpapala ko sa inyo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, na-bless ka. Ang Panginoon nagpapala sa inyo, ginamit lamang din ako, mga kapatid. Ganun ang pagkakilala ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Either a lesson or a blessing. Alin ka doon? Kung ikaw papipiliin, alin ka doon? Sa blessing o sa lesson? Ha? Isa lang pinapili ko. Ha? Blessing kayo? Lesson. Kasi sa lesson mo, matututo ka. Patuloy na bubuhos ang pagpapala sa buhay mo. Ngunit yung blessing matanggap mo hanggang doon lang. Ngunit yung lesson, patuloy ka pa, mga kapatid, lalago. Kaya I pray sa Panginoon na maging lesson ako sa buhay nyo. Amen. Huwag blessing. Dito lang yan lahat, mga kapatid. Ngunit pag lesson, mga kapatid, dadalhin mo yan habang ikaw ay nandito sa buhay mo sa mundo ito. Kaya nga I pray sa Panginoon na maging lesson ako ngayon sa buhay mo. Amen. Palakpak mo na sa Panginoon. Nakakaiyak, mga kapatid, na masakit ang pangangaral na ito. Ngunit mas una ako nasasaktan. Dahil mahal ko kayo bilang mga kapatid. Diba? Thank you, Jesus. Hallelujah. Although, mga kapatid, si David, mga kapatid, nagkamali, nagkasala, nag-commit siya ng adultery, at kamatayan dapat, mga kapatid, ngunit naging lesson yan sa buhay niya. Kita mo, kapatid, na after nag-repent si David, nagpatuloy na siya sa pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon, at hindi na, praise the Lord, nagiging Tatay Jack na ako. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, David commit adultery, mga kapatid, ngunit siya naging pinakamalapit sa puso ng Panginoon. So, hindi ba siya ang pagkakamali mo? Ang pagkakasala mo? Ang ginawa mo sa buhay mo? Ang basihan kung paano ka lumapit, kumapit sa Panginoon, paano ka manikluhod, kumanap ng kalooban ng Panginoon, paano mo sambahin at purihin ang Diyos sa buhay mo, na bagamat ikaw ay hindi karapat-dapat, pinapaging karapat-dapat ka ng Panginoon dahil sa pagsamba at pagpuri mo sa Kanya. Kaya ngayon, nabil natin ang kaligtasan, ang grasya ng Panginoon, na wala tayong ginawa kundi ang panampalatayanan at sumunod at kumanap ng pinapagawa niya. Hallelujah. Hindi pa ba tayo matuwa niyan? Hindi pa ba tayo nagalak niyan, mga kapatid? Na tayo lahat ay hindi karapat-dapat, ngunit sa grasya ng Panginoon. Tapos sinabi lang ng Panginoon na sambahin mo ako, purihin. Pa-special-special ka pa. Tamang testimony, Sister Mercy, mga kapatid. Pag may experience niyan sa Pilipinas, doon yung masasabi na, totoo nga. Kaya dito magpakatatag kayo, magpakatibay ang bawat isa sa atin. Ibang battle doon pag doon ka na. Kita mo, maraming umuwi, mga kapatid. Nagsasabi, Pastor, magano ako ng ano ako ng contact number doon ng bahay Panambahan. Pinangbigyan. Ilan lang ang nagpapatuloy. Hindi lang, mga kapatid, 200 na naging membro ng iglesyang ito. Sana sila ngayon? Ilan na lang nakikita ko na nagpapatuloy sa Pilipinas. Kaya maaari isa ka na uuwi, no? Ay pray na magpatuloy ang bawat isa sa atin. Kaya mag-aral tayo, mag-aral, magpakalalim pa tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dito binibigay ng libre. Doon, mga kapatid, ang nag-aaral doon, napakalaking gagastusin mo. Magbabayad ka doon sa pag-aaral, magbabayad ka sa papunta pa parito, mga kapatid. Na. Tapos hindi pa sure kung makakatapos ka. Ito, pag natapos natin ito, sure ka may hawakan ka na certificate. Kahit ang score mo 3 lang, Fernando, mayroon pa rin yan certificate pag natapos mo ito. Hindi ba siya ang score dito? Amen? Hallelujah. Additional na lang yan. Pero mas maganda din magkaroon ka ng score na mas maganda. Kasi baka mamaya pangawa, okay lang pala 0. Diba? Si Brad Melvin hindi sumagot, okay lang 0. Sa sunod sumagot ka na, Brad Melvin. Hallelujah. Pero, mga kapatid, di ba, kahit na siya pinakamalapit sa Panginoon, hindi pa rin nakaligtas sa consequences. So, ganun din tayo. Huwag mong sabihin hari ka, huwag mong sabihin pastor ka, o DB pastor ka, o leader ka, o elder ka sa iglesia. Si David nga, hari.
nagkamali, nagkasala. Dahil, anong kulang sa kanya? Malalaman natin mamaya. No? Hallelujah. So, ganun din sa ating mga kapatid. God forgive us, mga kapatid, dahil tayo ay mga believers na sa Panginoon. Pag lumapit tayo, pinapatawad tayo ng Panginoon. Ngunit ang consequences, nandiyon pa rin. Isipin mo, mga kapatid. So, huwag mong hayaan na mag-suffer ang ibang tao dahil sa pagkakamali mo. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat na napupuot sa Kanya, ang sumusuway sa Kanya, mga kapatid, parurusahan niya hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng iyong lahi. Isipin mo na lang. Ilang taon, na si Silene? 32. Hanggang, hindi ka pa nag-asawa, di ba? Hanggang apo mo sa tuhod, magsasuffer ng kasalanan mo kung hindi mo yan maayos sa harapan ng Diyos. Pero tayo na mga tumanggap na sa Panginoon, hindi na suffering, kundi blessing ng tatanggapin ng henerasyon mo. Kaya puro pagpapala na. Di ba? Kaya nga may pagpapala kanyang lovely faith. Praise the Lord. Bigay yun ng Panginoon. Hindi, kami mga kapatid, although na inano ni Mrs. na gusto niya na may babae, sabi ko mag-ampon na lang tayo, yung mga dami natin pamangkin ba puro babae. Pero yung desire niya mga kapatid na at saka binigay ng ating Panginoon. Kaso sabi ni nanay, gumaganda si Sister Mercy. The Lord? Ako, Nay. Delikado na, baka masunda na eh. Huwag na. Hanggang doon na lang. Nauwi si Tatay Jack, delikado. Nanay Ribe! Walang imposible, si Sarah nga, 99, nag-umpis na. Nako. Hallelujah. Isipin na lang natin mga kapatid, mga pagkakamali, pagkakasala natin, hanggang apo mo sa tuhod magsasuffer. Di ba? Kaya wag na. Putulin na, mga kapatid. Hallelujah. At ang mga pangyayari sa atin mga kapatid, may mga purpose yan kung bakit pinaparana sa atin ng Panginoon yan. No? Romans 8:28. Hallelujah. So sabi dito, at nalalaman natin ng lahat ng mga bagay na kakalakit na kumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Sa mga katuloy bagay, niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So all things mga kapatid ang sabi, no? Hallelujah. And we know that all things work together for good. So ang lahat ng pangyayari na ito mga kapatid, no? Hallelujah, nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Iniibig ba natin ng Diyos? Amen. Iniibig mong Diyos, Tatay Jack? Amen. Iniibig mong Diyos, Sister Angie? Ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, no? Gumagawa na kalakip sa ikabubuti ng bawat isa sa atin na umiibig sa Diyos. Amen. Amen? Kaya pangawakan natin yan. Na may nangyayari man sa atin na ups and down man ang ating paglilingkod sa Panginoon, ngunit para din yan sa ikabubuti natin. Di ba? Na kahit di ba, pabalik-baliktad si Sister Hilda mga kapatid, ngunit para rin sa ikabubuti niya. At hindi lamang mapatid sa kanya. Di ba? Sa bawat isa sa atin mga kapatid. No? Hallelujah. Mapalad kayo kapag pinapangalanan kayo. Nakalista yan doon, nakarecord mga kapatid. Na sa araw na ito, nangaral si Pastor Vincent, sinambit ang pangalan ni Hilda Campos. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, so in life, bad things will happen sa buhay natin. Sino bang hindi nakaranas ng mga bad things sa kanyang buhay? Financial lang yun, pero bad things na nangyari sa kanyang buhay, marami. Di ba? Praise the Lord. So in life, mga kapatid, bad things will happen. Failure, disappointment, and difficulties. Nangyari na ba sa buhay nyo? Amen. Di ba? Ako, naisip ko, kahit si Pastor George, nasabi ko, Pastor, failure ako ng pastor sa kanila. Sabi niya, hindi ka failure. Lingkod ka ng Diyos. No? Kung failure pagkakilala nila sa'yo, hindi yan sa harapan ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin. Failure ka man sa kapwa mo. Failure ka man sa mga nakakilala sa iyo. Ngunit kung yan nakakalugod sa ating Panginoon, di baling lahat sila magsabing failure ka. Ang importante sa harapan ng Diyos, nakakalugod ka, mga kapatid. Amen? Sinong gusto natin malugod? Ang tao o ang Diyos? Amen. Jesus. Diba? Hallelujah.
Mga kapatid, failure man tayo, nagkaroon man tayo ng disappointment. Sino ba hindi na-disappoint dito? Ang unang-unang na-disappoint mga kapatid, ang pastor. Yes. Dahil sa dami mo mga kapatid, bawat isa sa inyo. Di ba? Isa pa lang. Praise the Lord. Difficulties, sino bang hindi dumanas dito ng mga difficulties sa buhay? O kahirapan na sa ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Ang maghatid sundo ng mga kapatid, napakahirap yan mga kapatid. Pasalamat kayo mga kapatid, mahaba ang mga pasensya ng ating mga driver. Di ba? Tatay Jack? Sumusuko na minsan. Kung kailan tumanda ka na, saka ka susuko. O si Brad Sandy, konti na lang. Dahil minsan mga kapatid, ginigising pa kasi kayo ng mga driver eh. Pasalamat kayo dito mga kapatid, may hatid sundo. Sa Pilipinas mga kapatid, magkukusa kayo. Kasi naranasan ko, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, dumaranas man tayo ng mga failure, disappointment, and difficulties mga kapatid. But be encouraged. No? God can use all the negative things happening to you and turn it around for your own good. Do you believe that mga kapatid? Magagawa pa rin ng Diyos na ayusin yan. Ang mga pagkakamali, ang failure mo, ang disappointment mo, ang difficulty sa buhay mo, kayang ayusin yan ng Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. God will turn your mess into a message. Kaya sabi ni Cecilda, huwag kang magkwento dyan kay Sister Christina. Kasi ipapangaral niya yan. Imimensahe niya yan. Imimension ka pa. Kaya nga ang tinatawag, mga miss sa ating mga buhay, magiging message yan. Kaya ang pangyayari sa ating buhay, failure, disappointment, difficulties, magiging mensahe mo yan. Magiging halimbawa mo yan sa iyong mga kapatiran na sa pagdating ng araw, mga kapatid, maging aware sila mga kapatid. Hallelujah. Sa test na yun. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga, pinapangaral ko sa inyo mga bagay sa amin nila Brad Lorenzo, naranasan namin tungkol sa Makamundo, Brad Boy. No? Pero mga kapatid, kaya sinasabi namin ang ganun, para wag nyo nang gawin. Dahil alam namin na mali. Dahil alam namin mga kapatid na ikakasira ng buhay nyo, ng pamilya nyo, at maging ng kaluluwa nyo. Amen? Hallelujah. So God will turn your test into testimony. Kaya mas mapalad tayo kapag mayroon tayong mga test sa ating buhay. Dahil magiging testimony mo yan. Tinest ako ni Satanas, ngunit hindi siya nanaig. Nandito pa rin ako, sumasamba, nagpupuri, naglilingkod sa Diyos. Ginaganap ko ang pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya pagka naging testimony na sa ating buhay, sasabihin natin, who are you? Who you? Satanas. Wala siyang magawa. Dahil may Kristo tayo sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. God will turn your failure into fulfillment. Amen? Di ba? Ang failure natin, bangon lang. Failure ka man ngayon, patuloy lang. Bukas mga kapatid, maging fulfillment na sa buhay mo. O mapulfill na ang buhay mga kapatid. Hallelujah. Nagkamali ka man mga kapatid, hindi reason ang alis ka o lumayas ka. Dapat lalo kang maniklod. Dapat lalo kang lumapit. Diba? Sa church mga kapatid, ang church mga kapatid, kaya nga may kasabihan na ito ang hospital mga kapatid ng mga masasamang tao. Diba? Kaya kapag nagkamali, nagkasala tayo, wala ka tayong hindi dahilan, hindi baysiyana, pupunta ka doon sa mga mundong gawain. Dapat lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. So the presence of God mga kapatid, ito magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito magbibigay sa atin ng kapangyarihan. No? Sabi nga ni David mga kapatid sa Psalms 23 verse 4. Hallelujah. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Sabi ni David. Sa libis ng kamatayan. Ibig sabihin lumalakad siya. Hindi niya alam kung mabubuhay pa siya mga kapatid. Dahil kamatayan ang kanyang sinusuong o hinaharap. Mga kapatid. No? Sabi niya, wala akong katatakutang kasamaan. So ang kasamaan hindi kinakatakutan. Dahil alam mo kasama mo ang Diyos. Amen? Sapagkat ikaw ay suma sa akin.
Do you believe, mga kapatid, na kasama natin ang Diyos, na sumasa iyo ang Diyos? Will you receive the Holy Spirit, mga kapatid? Sumasa iyo ang Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sino man ang kukontra sa iyo, sino man ang babangga sa iyo, magigiba. Dahil nakasandal ka sa pader. Amen. Hallelujah. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sabi ni Haring David. Kailan niya ito sinabi? After na nangyari sa kanyang buhay. Ang tungkol dun kanina sa ating pinag-aaralan. Nung siya ay nanumbalik na sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, sa huli siya ang pinakamalapit na tao sa puso ng ating Panginoon. Pero si David ay makasalanan, mamamatay tao, nagpapahamak ng tao, nag-commit ng adultery. Ngunit dahil nanumbalik siya sa ating Panginoon. Anong sikreto? Repentance. Amen? Hallelujah. So pag may pagsubok at problema, kapatid, when you cannot hear God's voice during your trials, remember the teacher is always quiet during a test. Amen? Lahat tayo tinitest. Kaya kapag dumadating nandun ka sa pagsubok at problema, ba't parang pinabayaan ako ng Panginoon? Bakit, Panginoon, ang tagal ko, Panginoon, na naglingkod sa iyo? Bakit nandito ako ngayon sa ganitong problema? Parang hindi ko naririnig ang boses mo. No? You're under the test, mga kapatid. Sinusubok ka na pinapahintulot ng Panginoon. Kaya tahimik ang Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon mapagtagumpayan natin ang test na yan sa ating mga buhay. It's only a test, mga kapatid. Magpakatatag lamang tayo. Yan ang sikreto, manumbalik sa Panginoon. So be strong, mga kapatid. We are in a spiritual battle. Kaya sabi ng BS ng ating kapatid, we are in a spiritual battle. Na parang ano lang na, nung marami nagsasabi na nung nasa sanlibutan ako hindi ako dumaranas ng ganitong mga paghihirap, mga pagsubok, problema. Ngunit nandito na tayo sa Panginoon. Bakit dumaranas ng ganito? We are in a spiritual battle. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, David defeated Goliath but lost to Bathsheba. Alin ang mas malakas? Si Goliath o si Bathsheba? Giant ang kalaban niya. Ha? Ngunit mas malakas pa rin si Bathsheba. Di ba? So sabi mga kapatid, David defeated Goliath but lost to Bathsheba. Sa ating mga buhay, mga kapatid, our real giants, mga kapatid, sa ating buhay are not the same David facing, mga kapatid, na si Goliath, but the desires we have not killed yet. Ang desire natin na itong tumalo kay David. Kaya siya napahamak dahil inupiran siya ng desire. Biro mo naman na nandun sa tirasa, nakikita niya si Bathsheba, naliligo ng ubot-ubad siguro. Di ba? Oh, kasi hindi sa magkakaroon ng last kung hindi niya nakita na naliligo na ako. Hindi lang sinabi dito, pero yun talaga. No? Hallelujah. So we are ambassador of Christ, mga kapatid, kaya dapat ang lahat ng ating ito, ang mga desire ito, mga pagnanasa na ito sa katawan na ito, mga kapatid, dapat nating patayin. Pero wag mong literal, ang sabi kanina. Diba? Colossians 3:5, ang sabi, patayin nga ninyo ang inyong, sinong sinasabihan? Mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Ang sabi dito ni Apostle Paul, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano-ano ito? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nasa iyo pa ito, mga kapatid, wala kang pagkakaiba na mananamba ka sa Diyos-Diyosan. At alam natin ang mananamba sa Diyos-Diyosan ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi, mga kapatid, patayin nyo na yan. Ibig sabihin, putulin nyo na yan. Kapag nagpatay tayo, mga kapatid, dapat yung hanggang ugat. Minsan, mga kapatid, pinuputo lang natin yung nandun, yung nakikita. Ang kasalanan, mga kapatid, tinatagpas lang natin. Ngunit nandun pa rin ang ugat. Tutubo at tutubo pa rin. Amen? Dapat, mga kapatid, kapag pinutol natin, hukayin na rin natin, mga kapatid, ang pinakaugat at sunugin. Amen? Hallelujah. Iyon ang nararapat. Hallelujah.
So mga kapatid, madidipit natin ito. Dahil alam natin si Satanas mga kapatid ay malakas din, makapangyarihan. Kaya spiritual battle tayo. Madidipit natin ito mga kapatid. May tinuro ang ating Panginoon kung paano natin ito madipit. Anong una mga kapatid? Hallelujah! We need to pull, mga kapatid, na puspos tayo ng banal na espiritu. That's the power. No, we have the power and the authority over the power and the authority of Satan himself. Because God gave us power and anointing over the power of the enemy, including Satan. No? Kaya mga kapatid, pag dito pa lang, kaya lagi tinuturo sa atin ang 4 na din na yun. Pag dito pa lang mga kapatid, sa desire pa lang, putulin mo na. Kasi pag nag-desire ka, magda-doubt ka na. Pag nag-doubt ka, madi-deceive ka na. At pag nag-deceive ka, magdi-disobey ka na sa ating Panginoon. Doon na ngayon papasok ang lahat ng bagay. Mabuti pa doon ako sa mundo na ito. No? Dapat yan, pati dito pa lang, patayin na natin. Kaya ang mga bagay-bagay na mga naririnig natin, mga bagay-bagay na ini-inject mga patid ng kung sino-sino, ang hilig kasi natin makikinig mga patid kung kahit kanino. Iba mga patid nakikinig pa sa sanlibutan. Bakit hindi tayo makinig sa salita ng Diyos? Nandito lahat sa salita ng Diyos kung anong gusto mong malaman. Kung anong gusto mong ituwid sa buhay mo, nandito lahat. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung anong dapat natin gawin. Amen? Hallelujah! So una mga kapatid, kailangan maging full tayo mga kapatid sa banal na espiritu at dapat lumakad din tayo sa banal na espiritu, ayon sa banal na espiritu. No? Romans 8:5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Kaya dapat na patid kung nandun ka na sa iyo ng banal na espiritu, na patid lumalakad ka sa spiritual na lakad at ang dinidesire natin na patid na matatanggap na patid kundi ang mga spiritual na mga bagay doon mga patid sa kalangitan. Amen? Hallelujah! Galatians 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kaya nga kapatid ang preaching ni E.G. No? Sino yun? Extrajudicial. E.G. Pistanyo. Ang sabi niya, you cannot defeat the spirit battle mo without the Spirit of God in your life. So we need to receive the Holy Spirit in our lives, mga kapatid. Amen? Ma-extrajudicial killing ka. Amen? So mga kapatid, ang sunod, prayer. Amen. Naturo ng ating kapatid kagabi. Yes. Kaya tapos ng preaching, sabi ko, nadagdagan pa kanina Pastor George. No? Prayer, mga kapatid. Dahil malaki ang magagawa ng prayer natin, mga kapatid. James 5:16, anong sabi? Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Matuwid ka sa harapan ng Diyos? Malaki ang magagawa ng panalangin mo. So anong gagawin natin? Manalangin. Kaya mapatid natalo si David dahil kulang siya sa panalangin. Oras na dapat ipanalangin niya ang kanyang mga tauhan na nandun nakikipag-away, siya patulog-tulog. Ipagising niya, nagpahangin-hangin pa. Kaya pumasok si Bathsheba. Amen? 1 Thessalonians 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Minsan nananalangin lang tayo mga patid kapag may kailangan. Kaya ang Panginoon nagiging pahingi noon. Minsan mga patid, siguro iba sa atin nananalangin lang doon kapag doon lang sa prayer group na assign ka na. 1 month bago ka manalangin pagka ganon. Di ba? 1 month umiikot doon yung prayer natin mga patid. Sa totoo lang. Amen. Kakapos lang may nag-imin na. So patunay na hindi nakikinig. Hindi, iba daw inuulit naman. Praise the Lord. Magano tayo doon kapatid? Ang simple lang na panalangin natin. Ang simple lang kapatid na pag-imin natin doon. Kasi pag nag-imin ka doon sa prayer na sinint na kapatid ng ating kapatiran, na kapatid, ibig sabihin, inaayunan mo ang prayer niya doon. Kung marami tayong umaayon sa prayer na yon, nagiging malakas ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kita mo mga pinapanalangin natin may sakit at karamdaman, nabubuhay.
No? So yun ang gawin natin, magsipanalangin tayong walang patid. Samahan din natin ng fasting. Yes. Amen. Minsan mapatid. Oh, nag-request naman si pastor, 2 panalangin, 2 araw. Dalawang pastig. 2 fasting, hindi na kaya daw. Sa susunod 3 araw na yan. Kapag marami pa rin pasaway sa iglesyang ito, gawin natin 3 araw ang fasting natin. Umayos. Kaya umayos. Amen? Fasting mga batid. Di ba alam mo batid si Isaiah? Amen. Sa Isaiah 15, mababasa natin yan doon mga batid. Kung ilang days siya, 21 days siya mga batid. Fasting yon. Tayo isang araw lang mga batid. Minsan nagbe-break pa tayo. Di ba? Hallelujah. Lalo na sa mga ginagamit, mga batid, samahan nyo ng prayer and fasting. Huwag lamang ng Huwebes. Kung gusto nyo lalong magiging anointed kayo sa harapan ng ating Panginoon, kapag lalo na pag ginagamit kayo, mag-fasting kayo ng iba doon sa fasting natin every Thursday. I-design nyo yan, mga batid. O i-deal nyo yan sa ating Panginoon. Para magiging anointed tayo. O yung bawat isa na nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Matthew 17:21. Hallelujah. Datapot ang ganito hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Pero mga kapatid, mga alagad na ng ating Panginoon. Mga apostolis na ng ating Panginoon, mga disipulo na ng ating Panginoon. Binigyan na yun ng power at authority ng ating Panginoon. Ngunit hindi nila kayang palayasin ang demonyo. No? Ilan na sila siguro nagtutulong, in Jesus Christ name, pinapalayas kita. In Jesus Christ name. Ngunit ang demonyo siguro tumatawa lang, demonyo eh. Di ba? Ngunit dinalan sa harapan ng ating Panginoon. No? At pinagwikaan na ng Panginoon, lumayas ka. Biro mong power and authority. Na binigay sa ating Panginoon. Sabi niya, binibigay niya rin sa kanyang mga lingkod, na katulad mo at katulad ko. Kaya sabi ng Panginoon, you will do greater things than this. Kaya mo magpalayas ng demonyo. Brad Julico. Why? Dahil anak na ng Diyos. You already baptized in the name of Jesus Christ. You receive the Holy Ghost. You have the power and the authority over the power and the authority of Satan himself. Minsan kasi mga patid, si Satanas mga patid, hindi na tayo kayang galawin. Kaya tayo natatalo dahil ini-inject niya sa isip natin. Kaya dapat dito palang putulin mo na yan si Satanas. Tanggalan mo kaya ng sungay si Satanas. Yeah? Praise the Lord. Nag-praise the Lord si Gwen. Hallelujah. So mga kapatid, kapag hindi natin kaya ang ating mga laban sa buhay o spiritual battle, samahan natin ng prayer and fasting. Kaya nakikita natin kung paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang pastor ang gagamitin ng Panginoon. Sabi sa inyo mga kapatid, yan ang declare ng Panginoon sa iglesyang ito. Hindi lang si pastor ang magpalayas ng demonyo. Bawat isa sa akin na mananampalataya sa Panginoon na nag-obey ng gospel sa buhay niya. Ang sabi kanina ni pastor, kahit na ngayon ka lang na mananampalataya, baptize in Jesus Christ name. Pagdating mo sa Pilipinas, pwede mo i-baptize ang mga magulang mo, ang pamilya mo. Mga kapatid. Because God gives us power and authority. Pangatlo mga kapatid, reading of the Word of God. Kaya tayo mga kapatid natatalo ni Satanas, na sa halip mga kapatid, ang salita ng Diyos ang basahin natin, yung binabasa natin parati ang Facebook, ang TikTok. Di ba ang mga bagay doon mga kapatid na lumalabas sa ano? Di ba? Lahat naman tayo. Kahit naman ako minsan mga kapatid, napapatingin ng mga bagay-bagay doon na ano. Pero hindi dapat mga kapatid. Dapat nakapokus tayo doon sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Revelation 1:3, pag ginagawa mo ito mga kapatid, mapalad ka. Gusto mo maging mapalad? Magbasa ka ng Biblia. Amen? Mapalad ang bumabasa. At ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. Hindi ka lamang magbasa, hindi ka lamang nakikinig, kundi tuparin mo. Ang binabasa mo, ang pinapakinggan mo, isa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Ng mga bagay na nasulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen? Hallelujah. Pang-apat mga kapatid, pray in the Spirit. Minsan nanalangin lang kasi tayo mga kapatid. Minsan nanalangin ka tapos mag-iimin ka na nga, umaga eh. Nangyari sa buhay niyo yun? Amen. Praise the Lord. Ayaw nyo aminin na nangyari sa buhay nyo?
Isa lang nag-amen, ibig sabihin isa lang nangyari. Amen. Praise the Lord. Kahit naman sino sa atin nangyari yan. Thank you, Lord. Hindi ka na naka-amen, nakatulog ka na. Amen. Tapos mag-pray ka ulit sa panibagong buhay, panibagong umaga. So pray in the Spirit. Jude 1:20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. So itong magpapatibay, kapatid, ng ating pananampalataya o banal na pananampalataya kapag tayo ay nananalangin, kapatid, sa banal na Espiritu. Amen? Paano mga kapatid manalangin sa banal na Espiritu? Paano nga ba mga kapatid? Pray and fasting pag manalangin ka sa banal na Espiritu? Anong ginagawa natin ng hallelujah, praise the Lord, speaking tongues? Yan ang panalangin sa Espiritu. Kasi nananalangin ka, kapatid, hindi sa mga tao, kundi sa sarili mo at saka sa Diyos. Kaya nga dalawang uri, kapatid, ang speaking in tongues. Speaking in tongues na sa iglesia, maaaring vision o yung warning. Speaking tongues, mga kapatid, para sa iyo at Panginoon upang tumibay ang pananampalataya at relasyon mo sa Diyos. No? Ang speaking in tongues, mga kapatid, na warning sa iglesia, yun ang kapatibay ng iglesia. Ngunit, mga kapatid, ang panalangin sa Espiritu, yung speaking in tongues, mga kapatid, sa banal na Espiritu between you and the Lord, ang magpapatibay ng sarili mong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Amen? Kaya sabi nito, pagtibayin ninyong inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ephesians 6:18. Hallelujah. Malapit na tayo ulit. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. So lahat daw natin ng panalangin, kapatid, upang kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, manalangin tayo sa Espiritu Santo. Amen? At daing sa buong panahon. Hindi yung seasonal lang. Yes. Season or out of season, manalangin tayo. Amen? At mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin, ipanalangin mo rin, mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos. Amen. O yung bawat isa sa atin. Hindi yung pastor, tama ang sabi Sistine. Ipanalangin nyo rin ang pastor nyo. Hindi yung pastor na lang parati na nanalangin sa inyo. Kailangan din ng pastor, mga kapatid. Masigit nyo na kailangan ng pastor ang panalangin ng bawat isa. Dahil sino bang unang inaatake? Pastor. DB pastor. Leaders. Elders. O yung matatagal na sa pananampalataya. Dahil, mga kapatid, kapag yan naibagsak ng Satanas, anong mangyayari? Tisod ang mga bago. Kaya tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo, magpakatatag tayo. Dahil kaluluwa, mga kapatid, ang naapektuhan. Yes. Lalo na kapag leader ka, pastor ka, mga kapatid. Hallelujah. Next, mga kapatid, we need to focus, mga kapatid. Eyes on Jesus completely and submitted to His will. Hebrew 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Minsan kasi, mga kapatid, nawawala ang focus natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nadadaig ng kalaban, kaya pumapasok sa Satanas. Kasi sa Satanas, mga kapatid, maraming ginagamit yan ng mga devices. Pwedeng gamitin ng asawa mo, Brad Julico, para manghina ka. O yung kahit na sino sa atin, mga kapatid. Pwedeng gamitin ng pamilya nyo, ang pamilya ng bawat isa sa atin, mga kaibigan natin, mga kakilala natin, mga kapatid. Kasi kung hindi niya tayo makayang i-direct attack, gagamit siya ng ibang tao. Amen. Amen? Kaya magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, mga kapatid. At dapat doon lang tayo nakapokus sa Panginoon. Minsan kasi, mga kapatid, mas nagpo-focus pa tayo sa mga negative things kaysa doon sa mga positive things. Kaya kapag nakakarap tayo ng problema at pagsubok, di ba? Nararating na kayo, na ano na kayo, na talagang parang, bakit ganito ang nangyayari? Pero nakita niyo ba ako, mga kapatid, na hindi, dahil nakapokus ako sa Panginoon. Alam ko ang relasyon ko sa Panginoon. Ano man ang gawin ng kalaban, hindi ko ipatitinag ang relasyon ko sa ating Panginoong Jesucristo.
Amen? Kahit sino man ang gamitin niya. Hallelujah. Ganun dapat tayo mga kapatid. Focus on Jesus. Doon lang tayo nakapokus. Wala nang iba mga kapatid. Ang mga udyok na yan mga kapatid, hindi dapat ini-entertain niya. Amen. Ang mga salita yan ng mga chismuso na yan. Yung mga marites na yan, mga kulmatis na yan. Panay pang tawag, ganito, ganyan. Hindi dapat yan ini-intindi. Focus tayo sa paglingkod. Kasi naapektuhan ang ministry ng bawat isa sa atin. Hanggang sa time na aayawan mo ng ministry mo. No? Hallelujah. So si David mga kapatid na wala sa focus, kaya nagkasala. No? Kaya mahirap din kung kapag kami tirasa ang bahay na yun, sabi ko na kanina. Di ba? Kaya na kapag nagpagawa ng bahay, huwag mong lagyan ng tiris. Okay lang yun na ano doon, para wala kang akyatan doon. Kasi pag nandun ka sa taas, maraming kang natatanaw-tanaw. Di ba? So ganyan na nangyari kay David. No? Hallelujah. Kung ano-ano na lang nakikita mo kapag nandun ka sa taas eh. So ganun din mga kapatid, pag nawala ka na sa focus, dahil sa mga problema at pagsubok mga kapatid, kahit pastor ka, leader ka, o hari ka man mga kapatid, hindi ka exempted. Kaya lahat tayo talagang punteriya ng kalaban. Kaya dapat nagkakaisa tayo mga kapatid sa panalangin, sa pag-ayuno. Kapag sinabi doon ng pastor niyo mga kapatid, manalangin, mag-ayuno, hindi, yung mga ngatwiran pa kayo, nakagamot ako. Kung may ano ako, lahat na lang ng bagay, kinakatwiran natin ako, hindi ganon. Kung mayroon tayong pagkakaisa, magkaisa tayo sa panalangin at pag-ayuno. Pwede ka naman magdal sa Panginoon, Lord, 1 meal lang. Ang importante, nag-ayuno ka. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ito sinasabi ko mga kapatid, hindi lamang sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin, maging sa sarili ko mga kapatid. No? Hallelujah. Sa halip mga kapatid na gumawa pa tayo mga kapatid ng mga drama at kaikikan sa ating mga buhay, ano ba yung kaikikan? No? Wow, marunong kaikikan. Kung mga drama pa yan mga kapatid, bakit hindi na lang tayo mga kapatid mag-focus sa paglilingkod sa Panginoon? Isang tabi yan mga kapatid, mga pagsubok, problema. Nakakasagabal lang yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Hindi mo mag-fulfill ang ministry mo kung panayang makikinig ka, brother ko sa mga kung ano-ano mga bagay. Yes, amen. Mag-focus tayo, bawat isa sa atin mga kapatid. Nandito na tayo, palalaguin ng higit ng Panginoon ang iglesyang ito. Pero hindi mangyayari yan hanggat mayroong hindi pagkakaunawaan, pagkakabahagi sa ating mga buhay o bilang mananampalataya. Magkaisa tayo. Ayusin natin ang mga bagay, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. No, gagawa ka ng drama o kaikikan sa buhay mo para marami kang kakampi. Kahit kakampi mo ang buong mundo, kung labag sa harapan ng Diyos ang ginawa mo, walang magagawa yan. Ang Diyos ang dapat maging kampi natin, kahit laban pang buong mundo sa atin. Amen? Hallelujah. So gawin natin mga kapatid, maniklod, lumapit sa Panginoon, mag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. No? Hallelujah. Manumbalik tayo sa Diyos mga kapatid. So ang pang-anim mga kapatid, praise and worship. Yes. Kaya tayo mga kapatid, nalalagas dahil kulang tayo sa praise and worship. Oras ng praise. Praise mga kapatid. Huwag mong pigilan. Hindi ka sasawayin dyan, hindi ka tatawanan dyan. Amen. Amen. Magpuri ka dyan like David na pagulong-gulong. Magsamba ka sa Diyos na kahit hanggang isang dipang uhog mo. Di ba? Walang magsasaway na nalulugod yan ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, kapag yan ang ginagawa natin. Kaya sa altar call mga kapatid, magpakapuspos kayo. Kasi ang isang linggo mo lugi kung hindi ka napuspos ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. So no matter what your situation, praise and worship God. May posisyon ka man, may ministry ka man o wala man mapatid, worship God. Amen. Ang iba mapatid, nag-worship lang kapag may hawak na mic. Nag-worship lang kapag naka-assign dito. No? Kung pwede nang pahawakin kayo lahat ng mic, pahawakin ko ng mic para mag-worship kayo. Kasi nag-worship lang, praise and worship lang kayo pag may mic eh.
Kahit naman mapatid, wala kang hawak, mag-worship ka sa Panginoon. Time of worship, ito lang yung may babalik natin sa Panginoon. Amen? Binigyan ka na ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi mo man lang kayang purihin at sambahin ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Pa ba kayo mga kapatid? Amen. Lord. 5 minutes pa lang na, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mong hayaan mga kapatid na mapigil ni Satanas ang paglilingkod at pagsamba mo sa Diyos. Si Satanas mga kapatid, sinisipa yan. Sabi ko sa mga kapatid, if you have the power and authority from the Lord, parang langgam lang si Satanas na kaya mong sipahin. Kaya mag-practice din kayo mga kapatid ng martial art. Sipahin mo na. Di ba? Pero baka mamaya, ay, parang ginagamit ka sa Satanas, sipahin mo. Hindi ka naman ha? Hindi yun literal. Praise the Lord. So may position man tayo mga kapatid, wala. Worship God mga kapatid, time of worship. Kaya nandito tayo sa bahay Panambahan. Anong purpose? Hindi dahil lang sa ministry, kundi upang magpuri, sumamba sa Diyos na may balik natin sa Kanya mga kapatid ang kapurihan, ang kadakilan, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. At ang pagpito mga kapatid, obeying the Word of God. Dapat nandito na sa, ito na mga kapatid natin, mas importante yung obey. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Malakay 3:10-12. No? Ito mga kapatid, marami pang hindi nakakaunawa na ito. Pero pag naunawaan mo ito mga kapatid, hindi lang ito ang gagawin mo, maniwala kayo. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sino ang mga nasa bahay ng Panginoon? Tayo. Sino daw ang kakain? Ang Panginoon ba? Tayo din. No? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at itong nagamo ng Panginoon. Subukin daw natin ang Panginoon na dalhin natin ang kasampung bahagi ng ating kita sa kamalig o sa bahay ng Diyos upang may pagkain ang bawat isa sa atin. At sabi ng Panginoon, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag sinubok natin ang Panginoon, ito ang gagawin ng Panginoon. Kung hindi ko, bubuksan sa inyong mga dungawan sa langit. Pag sinabing dungawan sa langit, mga kapatid, hindi lamang physical blessing, hindi lamang mga kapatid, financial blessing, higit sa lahat, spiritual blessing. Pag galing sa langit, mga kapatid, spiritual yan, dahil nandun ang luklukan ng Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng spiritual blessing, mga kapatid, gawin mo itong pinapagawa ng ating Panginoon. Hindi ako magbebenepisyo, ikaw mismo. Amen? Hallelujah. At ihulog ko sa inyo. Balik mo na doon, Brad. At ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat, na silid na kapag tither giver ka, kapatid. Anong gagawin ng Panginoon? Ibubuhos niya ang pagpapala na walang sapat, na silid na kalalagyan. Minsan tayo, kapatid, ng mga apostolikong mananampalataya, dahil pa tayo, kapatid, ng mga Trinitarian. Sa totoo lang, ang mga Trinitarian, kapatid, mayroon pa kasi 25% na 20% mga kapatid na tithes and offering. Kasi mga kapatid, puro doon ang pangangaral, blessing, prosperity, pag-ibig. Ngunit wala ang kaligtasan. Dito mapalad ka dahil sinasaway ka sa kasalanan mo. Kaya dapat yan ipagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Dahil ang nais ng iglesyang ito, hindi lang yung financial blessing na yan, nais ng iglesyang ito, dahil ito gawa ng ating Panginoon na tayong lahat ay makapasok sa kanyang kaharian, makamtan ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. At ito pa ang gagawin ng Panginoon, at aking. Kasi hindi ka tither giver, kaya hindi nasasaway ng Panginoon ang demonyo sa buhay mo. Amen? At aking sasawayin ang mananakmal. Sino yan? Sinong devour? Si Satanas. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Dahil tither giver ka, dahil mga kapatid, binibigay mo ang nararapat sa Panginoon. Kahit 100 ang sahod mo, ibigay mong 10 sa Panginoon. Walang sapat na silid na kalalagyan ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? Sasawayin din ng Panginoon ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi dahil sa kanila o sa kahit na sino, dahil sa iyo mismo na nagiging tither giver sa harapan ng Panginoon. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Ang income mo hindi mabawasan. Di ba hindi tayo mga kapatid? Di ba nagtataka tayo? Sa sahod tayo mga kapatid ng 1,000, ibigay mong 100.
Ngunit mapatid ang 900 hindi nauubos. Amen. Amen. Sakto lang, sobra pa. Mayroon mapatid na sumasahod ng 10,000 mga kapatid. Ngunit mapatid, kulang pa. Nangungutang pa. Sa totoo lang mapatid, ang mga malalaking sahod, yun pang mas maraming utang. Amen? Hallelujah. At hindi sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. At ni malalagasan man ang bunga sa di panahon. Biro mo, ni malalagasan man. No? Ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad. Mapalad tayo mga kapatid kapag ginagawa natin ito. Amen? Sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hallelujah. Sabi ng kapatid ng 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Kahit anong sakripisyo mo, kahit anong pagpapagal mo, kahit anong ginagawa mo mga kapatid, kung wala kang obedience sa Panginoon, magiging useless yan sa harapan ng Diyos. Una, obedience, kasunod na lang yan. Ang mga pagpapagal natin, ang mga ministeryo natin, ang mga ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, may reward yan sa Panginoon. Ngunit mas importante ang obedience. Kagaya mga kapatid ni Maria at ni Marta. Hindi ibig sabihin na hindi malagang ginagawa ni Marta sa pagpapakain sa mga lingkod ng Panginoon. Ngunit mayroong mas mahalaga doon. Ang pinili niya ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang obedience sa ating Panginoon. Amen? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. In conclusion tayo mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid, no, if we make mistake mga kapatid, huwag mong gawin yan na maging dahilan para lumayo. Kundi gawin mo kapatid, use that mistake to bring you closer to God. Amen. Yes. Yan ang ginawa ni David. Kaya siya ang naging pinakamalapit na tao sa puso ng Panginoon. Kapag ginawa mo yan, gusto mo mapalapit sa ating Panginoon, ang pagkakamali at pagkakasala natin yan, yan ang gamitin mo upang lalong lumapit, kumapit, manikluhod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tanda natin mga kapatid, a matured Christian loves correction. Amen. Are you already matured? Amen. Ibigin mo na sinasaway ka. Amen. Hallelujah. A mature Christians love correction and accept rebuke Yes. in order for him to grow in serving the Lord. Kapag hindi mo ina-accept ang pagsaway sa iyo, no? Ang pag-rebuke sa iyo sa salita ng Diyos dahil nagkamali ka, nagkasala ka, hindi ka lalago. Ngunit kapag ina-accept mo kapatid na nasasaway ka ng salita ng Diyos, ina-accept mo pagkakamali mo, magiging matagumpay ka. Lalago ka sa pananampalataya at relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At remember, church, a mistake that makes you humble is better than an achievement that makes you arrogant. So huwag tayong maging arrogante, mga kapatid. Pag mali tayo sa harapan ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Pag nagkasala tayo, nagkamali ka, wala kang ibang gawin kundi manikluhod, kagaya ng ginawa ni David. Manikluhod, manalangin, humingi ng tawad sa Panginoon, magsamba at magpuri sa Diyos. Kaya ba natin gawin yan mga kapatid? Amen. Sino sa atin ang nagkasala ngayon sa harapan ng Diyos? Iilan lang? Sa isip, sa salita, at sa gawa, hindi tayo nagkasala? So lahat tayo nagkasala. So kailangan lahat tayo manikluhod. Lahat tayo lalapit sa Panginoon. Lahat tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Lahat tayo mga kapatid magsamba at magpuri sa Diyos sa oras nito. So tayong lahat ay tumayo mga kapatid.